A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 Ayan, God is good all the time. All the time, God is good. Isang pinagpalang gabi, umaga at tanghali mga kapatid. At sa lahat ng kasama natin ngayon, welcome po namin kayo dito sa ating OPM online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Coffee Church from 7 p.m. to 8 p.m. Kami nga po muli ang Prayer Warriors Ministry! Ayan, thank you Lord. Happy New Year muli mga kapatid. At mag-station ka lang dyan at siguradong mabibless ka sa salita at mensahe ng ating Panginoon. Ayan mga kapatid, we are glad that you are joining here us tonight. At kung first time mo, huwag kalimutang i-type ang New Blessing! Para ma-welcome kayo ng mga kapatid natin dyan sa comment section. At para naman po sa ating digital evangelism, sabay-sabay po tayo magbahagi ng salita ng Panginoon by sharing our live video. Right, click, and share. Ayan, thank you Lord. Let's invite more souls mga kapatid. At maraming salamat po sa mga kapatid natin na nag-share at patuloy na nagtatag. Praise the Lord sa buhay nyo. Ayan, thank you Lord. Bago ang lahat, simulan muna natin ang ating gawain at hingin natin ang gabay ng ating Panginoon through prayer. Ayan, thank you Lord. Samahan niyo po kami ngayon mga kapatid sa ating panalangin. Yes Lord Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po Lord sa pagkakataon na ito, Panginoon. Nandito muli kami, Panginoon, upang magbahagi, Panginoon, ng salita. Lord Jesus, samahan mo kami, Panginoon, Lord, sa aming gawain na ito, Panginoon. Ang katagumpayan nito, Panginoon, ay magbibigay, Panginoon, ng karangalan, Panginoon, sa iyong pangalan, Lord Jesus. Lord, mangusap ka, Panginoon, sa bawat mensahe, Panginoon, Lord Jesus. Sa puso, Panginoon, ng mga nanonood, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord Jesus. At Lord, ibigay mo sa amin, Panginoon, Lord Jesus, ang salita mo, Panginoon, Lord. Kay Elijah, Panginoon, Lord, kung paano nag-provide ka, Panginoon, Lord. Ay tulungan mo kami, Panginoon, na panghawakan ng pangako mo, Lord Jesus, na ikaw, Panginoon, ang kamay mo, ang siyang magpapadala sa amin, Lord Jesus, ng mga pagpapala, Panginoon, ng provision, Panginoon. Thank you, Lord. Ang mga mensahe na ito, Panginoon, sa aming topic ngayong gabi, Panginoon, Lord Jesus, na ikaw mangusap sa bawat puso. Maitanim, Panginoon, Lord Jesus, itong binhi na ito, Panginoon, lumago, Panginoon, Lord, at magkaroon maraming bunga. Panginoon, maraming maabot ng salita ng Panginoon sa aming day to, Panginoon. Prayer, fasting, Panginoon, ikaw patuloy na magpapalakas sa amin, Panginoon, Lord Jesus. Nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, sa salita mo, Panginoon, na maisa puso, Panginoon, ng bawat isang naririto, Panginoon. Lord, pinapasalamatan ka na namin, Panginoon, sa victorious, Panginoon, ng aming OPM ngayong gabi, Panginoon. Ngayong gabi na ito, Panginoon, magbabago ka, sasagot ka, Panginoon, sa mga panalangin, Panginoon. Mga kapatid namin, Lord Jesus, na may mga prayer request pang matagal na nila pinapanalangin, Panginoon, Lord. Ngayon, Panginoon, kiniklaim na namin ang kasagutan, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa protection. Salamat sa mga magpapagaling, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa lahat ng mga kabutihan mo sa buhay namin, Lord Jesus. Binabalik namin lahat ng papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen! Thank you, Lord! Ayan mga kapatid, katatapos lang po nating manalangin at sa mga kapapasok pa lang, welcome po muli namin kayo dito sa aming OPM online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Coffee Church from 7 p.m. to 8 p.m. At sa mga bago, mga first time na mga kapatid namin, huwag kalimutan i-type ang New Blessing! At ngayon mga kapatid, sabayan nyo kami sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Ayan, thank you Lord. Awit tayo ngayon.
Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Wala nang iba pang hahanapin sa piling mo, Diyos. Lahat ay nasa akin. Sapat ka na sa buhay ko, O Kristo. Dito sa mundo, wala nang papantay sa'yo. Magbigay ng karangalan sa pangalan mo, ang sinisigaw nitong puso. Maging tulad mo, yan ang nais ko. Mabuhay para lang sa'yo. Maging tulad mo sa puso't isip ko. Dito sa mundo, sa tanging hari ko, maglilingkod hanggang dulo. Sa buhay ko, ikaw ang panalangin. Ang puso ko'y nananabik, ikaw ay makapiling. Manahan ka sa buhay ko, Kristo. Banal na Espiritu, puspusin ang buhay ko. Magbigay ng karangalan sa pangalan mo, ang sinisigaw nitong puso. Maging tulad
Amen. Thank you, Lord. Ang title po ng ating inawit kanina ay Maging Tulad Mo at si Jesus ang tunay na bayani. Original composition po ito ng ating simbahan. Talaga naman. Thank you, Lord. Jesus Comfy Church. At syempre, ayan, mapapakinggan po natin at mapapanood ito sa ating YouTube channel. Ayan, i-search niyo po Jesus Comfy Church na sa ating comment section po ang ating YouTube link. Andun din po ang ating mga sermon replays at iba pang original compositions ng ating church. Thank you, Lord. At pwede mo rin ito idagdag mga kapatid sa playlist mo habang nagluluto ka, naglalaba sa mga gawaing bahay. At syempre, pag nandun ka na, mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At syempre, meron din tayong TikTok at Facebook. Thank you, Lord, mga kapatid, sa buhay mo. Yan, thank you, Lord. Ini-invite din po namin kayo sa ating Sundays Fellowship po. Every Sunday po yan, 11:30 a.m. located at Gig Mall, Pulang Lupa, Las Piñas City. And weekly na po tayo mga kapatid na nagtitipon-tipon. Ayan, thank you, Lord, upang magpuri sa ating Panginoon. Welcome po kayo dito mga kapatid at hayaan mo na maranasan ang presensya ni Lord at dadaloy ang pagpapala sa iyo kapag inuno mo si Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord, mga kapatid, no, for joining us on our OPM. Day 2 na nga po tayo sa ating prayer and fasting. At kuha na po tayo ng ating mga Bible, mga kapatid, at sabay-sabay nating basahin at buksan sa Unang Hari, chapter 17, verse 1 to 2. At habang binubuksan po natin ang ating mga Bible, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mga kingdom partners at builders. Thank you po mga pledgers, supporters, sa patuloy na pagbibigay para sa pagpapatayo ng ating sanktuaryo ng ating Panginoon sa may Andrea Village po yan, sa may Bacoor. Kaya kung tinatch ni Lord ang puso mo na magbigay at na-bless ka sa ministry na ito, mas pinadali na po ang pagbibigay dahil kahit sa online, pwede po tayong mag-send through GCash for our love gifts, tithes, and offerings. Andyan po sa ating comment section. Ayan. Yung GCash number po natin at ang ating bank account para sa mga mas convenient na pagbibigay. God bless you po 100-fold mga kapatid. Ayan, thank you Lord. Basahin na po natin ang Unang Hari, chapter 17, verse 1 to 2 sa Magandang Balita Biblia po. Verse 1, may isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tisbe na sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog." Manalangin po tayo mga kapatid. Aming Diyos Ama sa langit, pinupuri at tinadakila po namin ang inyong pangalan. Ngayong gabi, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon. Ikaw ang manguna, mangaral at mag-usap, Panginoon, sa mga nakikinig at sa amin po, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. At ipuin niyo po ang puso ng bawat nakikinig ngayong gabi sa iyong mga salita. Lord, pagpalain mo po kami. Salamat, Panginoon, sa salita mong nagbibigay buhay sa aming Panginoon at nagbibigay pag-asa. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming day 2 ng prayer and fasting, Panginoon. At patuloy ka namin maranasan, mangusap, sasagot ka, Lord, sa aming mga panalangin. Binabalik namin lahat. Ulit magsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, syempre, bago tayo dumako sa ating topic ngayon, papakilala muna tayo. Ako nga po pala si Sister Michelle, Sis Cheng, And si Snowy, and we are from Prayer Warriors Ministry. Ayan, on behalf of Prayer Warriors Ministry, narito po kami ngayon upang magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Amen. 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 Isang pinagpalang gabi, umaga, hapon, muli mga kapatid. Sa kapapasok pa lang, ayan, binabati po namin kayo ng isang pinagpalang gabi. And bago tayo dumako sa ating topic,
bigyan muna natin ng konting background ang ating pag-uusapan ngayong gabi na si Elijah. Sino ba itong si Elijah? Si Elijah po, mga kapatid, is a major prophet na mababasa natin ito sa Old Testament at isa siya sa pinakamatapang na propeta ng Diyos. Ay nagpapaulan to ng apoy at talaga namang ginamit siya ng Diyos mightily para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah. Kasi sa panahon na yon, grabe talaga ang pagre-rebelde ng mga Israelita, ang pagtalikod dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya every time na nagkakasala sila at hihingi ng tulong, nagpapadala talaga ang Diyos ng propeta. Kaya basahin niyo po mga kapatid ang 1 King hanggang sa 2 Kings sa Old Testament. Ayan, bago po tayo dumako sa first point natin, ayan, kumusta naman po ang bawat isa? Ayan, gutom na ba tayo? Hilo na ba tayo? Hilo ka na ba? Andito na nga po tayo sa day 2 ng ating prayer and fasting. Yehey! Nakadalawang araw na tayo. Grabe si Lord, no? 3 days na lang at kakayanin natin sapagkat palalakasin tayo ng ating Diyos na buhay dahil sabi nga po sa salita ni Lord sa Mateo 4:4, ayan, ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen! Handa na ba kayo sa unang point natin, mga kapatid? This year of divine intervention, mga kapatid. Expect nyo na ang kamay ng Diyos, ang kamay ng Panginoon ang siyang kikilo sa ating buhay. Ayan. Kaya ang ating point number 1, ayan, the mighty hand of God will empower us. Amen! Ano nga ba? Ano nga ba ang empower? It means give someone the authority or power to do something. Ayan, like Elijah, sino ang nagbigay sa kanya ng authority and power? Di ba si Lord? Amen? Ayan. Sabi nga po sa 1 Kings chapter 17:1, si Elias ay isang propeta na taga Tisbe sa Gilead. Ayan, sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Amen. Ayan, malinaw sa bawat salitang binibigkas ay may authority and power na nanggagaling mula sa makapangyarihang Diyos. Talaga naman. Amen. Sino ba naman magkakaroon ng lakas ng loob upang sabihin ang mga bagay na yan sa isang hari ng Israel? Sabi nga po sa Isaiah 41:10, ito po yung ating pinanghahawakan, mga kapatid. Dahil ito nga ang pangako ng ating Panginoon, this 2024, a year of divine intervention. Ayan, sabi po dito sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Amen! Dito pa lang sa sinabi ng ating Panginoon, dapat maging panatag ka na. Dahil ang Diyos mismo ang siyang nagsabi ito na may power at authority. Wala kang dapat ikatakot, kapatid, sapagkat kasama natin ang Diyos na buhay. Yung kamay niya mismo ang siyang mag-aabot sa atin para tulungan ka. Makikita din natin dito ang pagsubok ni Elias na magkakaroon ng taggutom at tagtuyot for 3.5 years. Pero hindi siya natakot at nag-alala man lang sapagkat alam niya, hindi siya pababayaan ng Panginoong Diyos kapag may pinangako ba si Lord sa'yo? Pinanghahawakan mo ba? O nagdududa ka pa rin na hindi niya tutuparin? Minsan sa buhay natin, kapag nakakaranas tayo ng tagtuyot or dry season, mas nakapokus tayo sa season na yun. Mas nakapokus tayo sa sitwasyon na yun. Sa problema, minsan inaalaw ni Lord ang dry season sa buhay natin para mas lalo tayong magkaroon ng tiwala sa Kanya. Ikaw ba ay nasa dry season ngayon? Ano ba ang tuyo sa buhay mo ngayon, kapatid? Tuyo ka ba sa spiritual? Kasi hindi ka na nakakapaglaan ng oras para magbasa ng Biblia at manalangin sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Hanggat may matatawag pang ngayon,
bumalik ka lang kay Lord. Huwag mo patigasin ang puso mo dahil sabi sa Mark chapter 1 verse 15, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Amen. Ayan. Sabi nga dito sa 1 King chapter 18 verse 2, ito po mga kapatid nagpunta na nga si Elijah kay Ahab. Napakatindi po ng taggutom noon sa Samaria. At sa mga panahon ng taggutom at tagtuyod, ang Lord ang nag-provide sa pangangailangan ni Elias ng pagkain. Ayan, sa unang hari nga po, chapter 18 verse 2, ito po mga kapatid, nagpunta na nga po si Elias kay Ahab. Ayan, napakatindi po noon ng taggutom sa Samaria at sa panahon ng taggutom at tagtuyot, ang Lord ang nag-provide sa mga pangangailangan ni Elias. Ang pagkain at inumin niya. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, isa lang pinapakita sa atin ng Lord. Kahit tagtuyot, kapag anak ka niya, kayang-kaya kanyang i-bless. Amen. Kapag nagtitiwala tayo at nananampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Amen. At nung sumunod si Elias at nakarating na sa byuda, humingi ng konting tubig si Elias at tinapay. Pero ang tugon ng byuda kay Elias na wala na siyang tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. At kapag naubos na nila yon, ay mamamatay na sila sa gutom. Grabe no? Pero sinabi ng Panginoon through Elias in 1 Kings 17:14, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang oras na papapatakin na ni Yahweh ang ulan. Amen. Grabe. Hallelujah. Nakikita niyo ba ang kamay ng Panginoon dito mga kapatid? Divine intervention. Paano mangyayari yung hindi nauubos ang isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Amen? Kapag gusto ng Lord na pagpalain ka, hindi siya limitado. Kung ano ang season ng buhay na meron ka. Amen? Amen. Sumunod ka lang. Hindi tayo magkukulang sa lahat ng pangangailangan natin. Tingnan ninyo si Elias. Kung hindi niya sinunod si Yahweh, mararanasan kaya niya ang pagpapala? Yung pagiging obedient niya, pagsunod niya sa mga pinag-uutos ng Diyos. Sinunod niya ng walang reklamo at pag-aalinlangan. Dapat tayo mga kapatid, sumunod at tumugon din ng hindi nag-aalinlangan. Sapagkat God give us power and authority. And in Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Amen. Tingin niyo ba kaya ni Elias na hindi magpaulan ng ilang taon kung hindi siya tinulungan ng Panginoon? Hindi natin kayang mag-isa, mahina tayo. Kaya kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin na siyang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan upang magawa natin ang kanyang purpose para sa atin. Sabi nga sa 1 King chapter 18:15, ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat. Haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Makikita natin dito yung tapang ni Elijah upang humarap kay Ahab na nagpapapatay sa mga propeta ng Diyos. Kung ikaw ba ang nasa kalagayan ni Elijah, haharap ka ba sa taong gusto kang patayin? Baka nga nagpapanik ka na ngayon or nasa barangay na kayo, nagpapablatter, di ba? Pero si Elijah, buong tapang humarap sa taong gusto siyang patayin. Sabi nga sa salita ng Panginoon sa Mateo chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Amen. Hindi kahinaan kundi power, kapangyarihan. Kaya hindi tayo dapat matakot. Why? Because the hand of God will empower us. Amen. Hayaan mong kumilos ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya sa ating mga manuals po, ayan, sa question number 1, ayan, ang tanong po ay, ang mga pagsubok ang kinaharap ni Elijah? Unang-una po ay ang drought, ayan, o pagkatuyo.
pagkatuyo, di ba? Ayan. Alam naman natin na di baling wala tayong kainin, basta meron tayong maiinom, mas makakasurvive tayo. Pero hindi hinayaan ng ating Panginoon na mauhaw at magutom ito, di ba? Di po ba? Ayan, pinapunta nga ito sa ibang lupain at patuloy na pinrovide ng Panginoon ang pangangailangan nito. Pagsubok po sa kanya, ang pagsubok sa kanya ay nakinahirap ay ang galit ni Haring Ahab at ang mga tauhan nito dahil sa kanilang mga maling paniniwala at pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na si Propetang Elias ang kanilang minamasama. Ngunit hindi nagpatinag si Propeta Elijah sa mga ito at hinarap niya ito ng buong tapang. Dahil alam niya na nasa panig na niya ang makapangyarihang Diyos. Pinatunayan nga nito ang Diyos na sinasamba niya ay buhay na Diyos at talagang totoong nagbibigay ng milagro. Hindi kagaya ng mga Diyos nila Haring Ahab na mga ribulto na hindi nga mga gumagalaw. Pinatunayan ito ni Propeta Elias nung nagdasal siya at nagpababa ng apoy si Yahweh. At tinupok nga yung mga handog, yung kahoy, at mga bato, pati yung lupa sa paligid, pati na yung tubig sa kanal ay natuyo. Praise the Lord. Kung ang totoong Diyos lang ang makakagawa noon. Amen. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Sis Michelle, sa ating napakagandang point, number 1, no? At magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid. Nakapag-adjust na po ba tayo lahat? Ayan, tayo nga po ay nasa day 2 na ng ating prayer and fasting. At ngayong araw, mga pangungusap na ba kaagad galing kay Lord? Or may mga answered prayer na po ba tayo kaagad? Naku, nakakamangha naman talagang pag napupuspos tayo ng banal na espiritu, Ayan mga kapatid, kapit lang at manalig sa ating Panginoon at palaging humingi ng gabay sa ating ginagawa ngayon. Ayan, dumako na nga po tayo sa ating point number 2. Ang ating point number 2 is, the mighty hand of God equips us. Amen. The word equip means magbigay, mag-present, mag-provide. Ang kamay ng Panginoon ang siyang mag-i-equip sa atin because if He calls you, He will equip you. Amen. Talaga namang nakaka-amaze ang Panginoon kung paano tayo hinuhubog sa mga bagay na gaganapan natin balang araw, kung paano niya tayo tinawag. And this speaks sa ating whole being, sa ating buong pagkatao, sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao. Amen. This year, 2024, mga kapatid, ito ang ating declaration, Year of Divine Intervention. Ang kamay ng ating Panginoon na siyang kikilos sa atin. Napatunayan na nga natin ito. So first week pa lang ng January, talaga namang kumilos na ang kamay ng ating Panginoon sa buhay ng lahat. Ang kamay niyang nag-equip kay Elijah ay isang kamay rin ang siyang mag-i-equip sa atin. Kikilos at magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan man. Kagaya ni Propeta Elijah, dahil sa kanyang faith at pagiging masunurin sa ating Panginoon, in-equip nga siya ng ating Panginoon. Yan, ang Panginoon ang nag-provide sa lahat ng kanyang pangangailangan. Amen. Ipinagkatiwala niya sa kamay ng ating Panginoon at walang pagre-rebuilding na ganap dito. Na parang si Jonah, tumakas pero ang ending, sumunod pa rin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag may pinag-uutos si Lord sa'yo at nag-disobey ka, hindi pa rin mababago ang plano ng Diyos. Sumuway ka man, ay tuloy pa rin ang plano ng Diyos sa buhay mo. Pero na-miss mo lang ang opportunity at pagpapala na sana para sa'yo. Kaya dalangin ko, palagi nating unahin at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi nga sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. Kaya kapag inuna mo si Lord, hindi ka rin niya iuhuli. Naging priority mo nga ba si Lord, mga kapatid? Or mas naging priority mo ang ibang bagay? Katulad ng kumita ng salapi, maging busy sa negosyo, sa business, o sa araw-araw na routine na buhay ng buhay mo.
Hindi naman masama ang mga bagay na yan, mga kapatid. Magiging hindi nga lang tama sa paningin ng ating Panginoon kung mas ginagawa na nating Diyos ang mga bagay na ito, kagaya na lamang ng pagsamba ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan, kagaya naman ng hindi pag-ulan sa loob ng 3.5 taon. Ayan mga kapatid, seek God first, kagaya ng ginagawa ni Elijah. May mga pagtitiis mang ginawa si Propeta Elijah, hindi pa rin ito naging hadlang sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Provided ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan nito. Kagaya ng pagkain at inumin, na hindi na niya kailangan pang mamroblema kung saan siya kukuha, kasi si Lord na mismo ang nag-abot sa kanya ng walang kahirap-hirap. Ang uwak, mga kapatid, kung mababasa natin, ang uwak ay isa sa mga selfish na ibon at ayaw mag-share. Pero sinong mag-aakala na pwede palang gamitin ni Lord yun? Amen. Tunay niyang walang imposible sa ating Diyos na buhay. At pinapakita lamang na kahit sino pwede gamitin ng ating Diyos kapag nagpala siya sa mga anak niya. Amen. At ang susi ay pagsunod or obedience. Amen. Amen. Kung mapapansin natin, every detail na iutos ng ating Panginoon sa Kanya ay talagang naging obedient ito. Amen. Nag-fully surrender siya. Total submission at obedient heart kay Lord. Hindi siya nagreklamo bagkus sumunod siya. Tayo ba minsan, mga kapatid, kapag may inuutos ang Lord, sumusunod ba kaagad? Or madami ka pang excuse at alibay? Mga kapatid, kung mahal mo si Lord, susundin mo siya dahil sabi nga sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Amen. Yan ang katangian na talagang nakakapagpatagumpay kay Propeta Elijah o Elias. Oo, kailangan natin ng pagkain at inumin to survive. Pero mga kapatid, hindi lang sa pagkain at inumin nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At gayon din naman, hindi lang sa physical food tayo ini-equip ng ating Panginoon upang lumakas, kundi pati sa mga kakayanan na ipinagkaloob niya to glorify His name. Amen. Kagaya ni Elijah, di ba, na isang propeta at isang messenger ng Panginoon, nakakatanggap ito ng mensahe mula sa ating Panginoon. At isa itong gift na ipinagkaloob ni Lord sa atin na kailangan gamitin at huwag itago. Dahil sabi nga, 1 Peter chapter 4 verse 10, God has given each of us a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them to serve one another. Amen. Kitang-kita natin kung paano siya in-equip talaga ng Panginoon sa pag-prophesy at pagbuhay ng patay na mababasa din natin sa Luke chapter 7 verse 11 to 17. Kung paano binuhay ni Jesus, yung patay na anak ng isang byuda sa bayan ng Nain. Hallelujah! Kasama yun sa spiritual gifts sa kanya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano bang mga patay sa buhay mo ngayon? Kayang-kayang buhayin ng Diyos yan. Amen. Ang kamay na bumuhay sa patay noon ay isang kamay pa rin ang siyang bubuhay sa patay na area ng buhay natin. Dahil ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Maging ang buhay man natin ay nagmula sa Kanya at siya lang ang may karapatang kumuha din ito. Amen. Dahil anak tayo ni Kristo, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, bumuhay ng patay sa pangalan ng ating Panginoon. Yan ang isa sa otoridad na binigay sa atin ng ating Panginoon. At simula nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kaya kapatid, kapag tinawag ka ni Lord, hindi ka niya pababayaan. Ang pangako niyang proteksyon, provision, ay ibibigay niya ito nang sagana kung magpapasakop ka lang sa Kanya at sumunod sa mga instructions niya. Amen. Kaya sa mga manuals po natin, ang sagot sa question number 2 at sa paanong paraan niya hinarap ang mga pagsubok na ito. Pagtitiwala sa Panginoon, panalangin at pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Hindi siya nagtiwala sa sarili niyang lakas at karunungan. Sa Diyos lang siya umasa. Amen. Number 3, anong mga katangian ni Elijah ang dapat nating tularan? Unang-una yung faith.
Amen. obedient, Amen. and courage niya. Kung babasahin mo, makikita ang pagsunod niya na walang reklamo at faith niya kay Lord at pagtitiwala niya sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord, sa mga points at insights na binigay na ating Panginoon. Ayan, thank you, Lord. Ang gaganda. The mighty hand of God will empower and equip us. And for our third point, mga kapatid, God's hand delivers extraordinary results. Amen. Thank you, Lord. Nakita niyo po ba, mga kapatid, ang kamay ng Panginoon sa buhay ni Elijah? In chapter 17, Divine Intervention, nakita natin kung paano nag-provide si Lord ng pagkain kay Elijah through raven, uwak. Divine Intervention, kung paano hindi naubusan ng harina sa mangkok at langis sa tapayan. Thank you, Lord. Divine Intervention, kung paano nabuhay muli ang patay nang manalangin si Elias. Grabe, no? Kapag hinayaan natin ang kamay ng Diyos ang kumilos sa buhay natin, tiyak na mamamangha ka sa gagawin niya. Amen. Ganon din, mga kapatid, no, sa atin bilang tagasunod ni Kristo. Kagaya ni Elijah na pinaubayan niya sa kamay ng Diyos ang pagkilos sa buhay niya. Paano kaya kung hindi siya sumunod sa utos ng Lord na pumunta ng Cherith Brook? Paano kung pinagdudahan at kinwestiyon niya ang Diyos? Bakit ako mag-i-stay doon, Lord? Dito na lang ako. Siguro kung hindi niya sinunod si Lord, kasama na rin siya sa nagutom. At yung uwak po, mga kapatid, sa Old Testament ay maituturing din na madumi. Kaya paano ginamit yun ng Panginoon para magdala ng tinapay at karne? Yun ang kamay ng Diyos. Amen. Kaya naman po dito sa chapter 18, pagkatapos ng buong tapang na sinugod ni Elijah si King Ahab at sinabi na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog. Grabe yung conviction, power, and authority ni Elias dito na talagang may assurance siya sa salita ng ating Panginoon na mangyayari talaga ito dahil totoong buhay naman talaga, kapatid, at mabisa ang salita ng Diyos na kapag may sinabi si Lord, tutuparin niya. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 7, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsasaway sa kamalian. Ngayong prayer fasting natin, mga kapatid, may pinangahawakan ka bang pangako niya? I-claim mo na yan, mga kapatid, dahil kapag si Lord ang nangako, tiyak, tutuparin niya ito. Amen. Amen. Thank you, Lord. Dito, mga kapatid, in chapter 18, 3 taon ngang walang ulan, sinabi ng Panginoon kay Elias na makipagkita ka kay Ahab dahil pauulanin na niya ito. Dito rin pinatunayan ni Elijah na siya nga ang tunay na propeta ng Diyos. Thank you, Lord. In 1 Kings 18:21, ito, mga kapatid, lumapit si Elias sa mga tao at sinabi niya na, hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin niyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin ninyo ito. Alam niyo po, mga kapatid, pinapakita lamang, no, na sa senaryong ito, ang katapangan din ni Joshua, kung natatandaan niyo, sa Joshua 24:15, nung tinanong din niya ang mga Israelites na kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. As for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kung makikita natin, mga kapatid, si Elijah, he was a mighty fearless prophet dahil buong tapang niyang hinamon at hinarap si Hari Ahab, ang 400 prophets ni Baal at 450 prophets ni Asherah laban sa kanya sa Mount Carmel. Kaya tinipon niya dito yung mga tao para masaksihan ng lahat na ang Diyos ni Elias ay tunay at buhay, na wala ka dapat ibang sambahin kundi si Yahweh lamang. Amen. Grabe! Imagine niyo yun, mga kapatid, na sinuong niya yung napapalibutan siya ng mga false prophets. Siya na lang yung natitirang propeta ng Diyos. He was very bold with his faith. Naranasan mo na rin ba yun, mga kapatid, yung mapalibutan na tila ba ikaw na lang yung mag-isa sa pananampalataya mo? Yung tinalikuran ka na rin ng lahat. Kapag nag-share ka ng Word of God, minamak ka,
pinipersecute, at yung iba ay na-unfriend at binablock pa sa Facebook. Patunay lamang no, na kahit propeta si Elias, hindi exempted sa tribulations. At patunay din sa atin na kahit Kristiyano tayo, hindi tayo exempted sa mga pagsubok. Yung bang tila ikaw na lang yung mag-isa nakatayo at nagliliwanag sa madilim na lugar. Ganun yung naranasan ni Elijah nung hinarap niya ang mga prophets ni Baal. Pero hindi nasira at natinag ang faith niya kay Lord. Marami man ang nakapalibot na kaaway sa kanya, nanindigan pa rin siya sa pananampalataya niya dahil kay Lord siya kumukuha ng lakas. He takes refuge in the Lord. Si Lord ang strength niya, the rock, fortress, and deliverer, and His shield. Sa ating mga kapatid bilang mananampalataya at tagasunod ni Kristo, this gives us courage to speak and stand up for the word of the Lord. Amen. Manindigan ka kapatid, kahit ikaw na lang ang natitira sa pananampalataya mo. In 1 Timothy chapter 6 verse 12, let us fight the good fight of faith. Ipaglaban mo ang pananampalataya mo kapatid. Dapat may integrity ka. Maging matapang ka at huwag matakot dahil pinangako ni Lord na hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Maging courageous ka dahil nakahawak ang kamay ng Panginoon para alalayan ka. Amen. We are Christ ambassadors. Amen. Pinili tayo upang magpahayag ng magandang balita, to go and make disciples. May mga instructions na binibigay si Lord sa atin kung saan ba tayo pupunta at kung sino ba ang dapat natin sharean ng Word of God upang magkaroon din sila ng salvation. Kagaya ng ginawa ni Elijah na hinarap niya ang mga oppositions at persecutions. Dapat ipakita din natin ito mga kapatid, yung pananampalataya natin ay buhay sa pamamagitan ng pagsunod. Radical obedience, tulad ng declaration natin ngayon this January, growing faith, hindi patay, hindi stagnant, kundi buhay, at lumalagong pananampalataya. Hayaan mong gamitin ka ng Panginoon sa kingdom niya, maging vessel ka niya. At yung pinaka-exciting part dito, na sumunod na verse ay nung hamunin sila ni Elijah sa Mount Carmel. Ito yung sinasabi nilang showdown at magkakaalaman na dito kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. Ayan. Ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. Ito yung handog na toro na kakatayin nila at ilalagay sa ibabaw ng gatong nang hindi ito sinisindihan. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy, syempre ang siyang totoong Diyos. Ay yung totoong Diyos at sinang-ayunan ito ng mga tao. Nakakalungkot lang na kailangan pang patunayan bago maniwala sa dami ng ginawang himala ni Lord. Hindi pa rin tayo naniniwala at nagtitiwala sa Kanya na wala tayong pinagkaiba sa mga Israelites na pagkatapos silang ilabas sa Ehipto ni Yahweh, nagpaulan ng mana at pugo, nag-provide ng tubig sa bato, hindi sila ginutom sa wilderness for 40 years. Diba? Talagang dinala din sila ni Lord sa lupang pangako. Pero nagrebelde pa na sila sa Diyos. Na tila ba hindi pa rin sasapat ang himalang ginawa ng ating Panginoon sa buhay nila. Kaya ang iba tumalikod at sumamba sa Diyos-Diyosan. Nawala ng fire, lumayo, nalamig at hindi na si Lord ang first love at priority. Na-divert ng attention sa earthly pleasures. Paulit-ulit na lang ang katigasan ng ulo. Lubhang mahabagin lang talaga ang ating Panginoon at mapagmahal. Paano kaya kung nawala rin ang pasensya ni Lord sa atin? Paano kaya kung hindi niya ibinigay ang kaisa-isa niyang anak? Panigurado lahat tayo ngayon ay walang buhay na walang hanggan. Hindi naman sinabi sa Biblia in Exodus chapter 20 sa 10 Commandments niya na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero dahil sa pasaway din sila, pinili pa rin nilang magrebelde at sumamba sa mga rebulto. At ito na nga mga kapatid, yung exciting part din dito. 1 Kings 18:30-38, nag-umpisa ng manalangin ng todo ang mga propeta ni Baal na paulan na ng apoy ang handog nila. Si Baal po mga kapatid, ito yung sinasamba nila at pinapaniwalaan nilang God of Sky, Lord of the weather, and the sender of lightning. Kaya andun yung tiwala nila at buong lakas silang nananalangin mula umaga hanggang tanghali. Pero walang apoy na tumubok sa handog nila. Kaya pinagsasaktan na nila yung sarili nila at pinagsusugatan nila ang katawan nila hanggang dumanak yung mga dugo doon sa palibot ng altar sa paniniwalang
sa kanilang pagsasakripisyo ay sasagutin sila ni Baal. Natapos na lang yung oras nila mga kapatid ay hindi pa rin sila sinasagot ng kanilang Diyos. Para sa atin, paano masasagutin ng Diyos ang mga prayers natin kung hindi naman tayo tumatawag at nananalangin sa Kanya? Paano niya sasagutin ang prayers natin kung may ibang Diyos ka nang sinasamba? Luke 16:13-15, you cannot serve both two masters at the same time. Kaya in 1 Kings 18:30-35, dito mga kapatid, and then Elijah prepares his altar. Ayan, turn na ito ni Elijah at nang maayos yung maiging altar ng Panginoon na nagiba at nailagay na rin yung 12 na bato na sumisimbolo sa 12 tribes ni Jacob. Ayan, binuhusan na niya ng 3 beses yung altar na basang-basa po talaga itong mga kapatid na kahit yung mga kanal ay talagang umaagos tubig dito. Kaya sino bang mag-aakala na kahit sindihan mo yun ay posibleng mag-aapo yun? At dito nagsimula ng manalangin si Elijah. Kung mapapansin niyo mga kapatid, maraming beses na nanalangin si Elijah sa gitna ng tagutom, sa gitna ng pagsubok at pag-uusig. Hindi nawala ang prayer life niya. Sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, dapat ay manalangin din tayo. Ikaw, ilang beses ka bang nananalangin? In Ephesians 6:18, dapat we pray at all times, in every occasion, in every season, at mga kapatid yung panalangin niya. Panginoon, dinggin niyo po ako para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos at nais silang magbalik loob sa inyo. What a powerful prayer mga kapatid. Elijah was not praying his whims for his selfish desires. He is praying for God's glory. In verse 38, dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang mga bato. At nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, ang Panginoon ang siyang Diyos. Ang Panginoon ang siyang Diyos. Amen. Ang kamay ng Panginoon, mga kapatid, ang siyang tumupok sa handog na yun. This is God's hand delivers extraordinary results. Dalangin namin mga kapatid, huwag natin hintayin dumating tayo sa point na kailangan din patunayan ng Diyos na siya talaga ang tunay at buhay na Diyos. Sa kabila ng mga ginawa niyang kabutihan sa buhay mo, huwag mo hintayin na sumadsad ka sa lowest point ng buhay mo. At kailangan mong mamili kung sino ba ang paglilingkuran mo. Maging kagaya tayo ni Elijah, may integrity sa faith niya at sa Diyos lang siya nagtiwala. Elijah gave final proof that God, not Baal, was the controller of nature by announcing that God would now end the drought. At nagpaulan nga ang Panginoon mga kapatid. At dito na-fulfill ni Elijah ang pinagawa ng Panginoon. At pagkatapos noon, nakakapagod man ang araw na yun, ay patuloy pa rin siyang pinalakas ng Panginoon. Nung binigkis na yung sa bewang niya, yung balabal niya, at tumakbo at nauna pa siya sa karwahe ni Ahab papunta sa Jezreel. Tulad ng pinangako niya ni Lord sa atin sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. That's divine intervention mga kapatid. Elijah was perhaps the most powerful of God's prophets in the Old Testament, where Elijah remained faithful to God. Kaya sa ating manuals, number 5, mga kapatid, anong mga susi ang inyong natuklasan para maranasan natin ang divine intervention? Naku, sobrang madaming susi dito mga kapatid, no? Kung nabasa natin para maranasan natin yung divine intervention. Siyempre, unang-una yung radical obedience, unwavering faith niya, yung pagiging matapang niya, yung courageous niya. Lalo na this year, 2024, huwag tayong matakot dahil nandiyan ang kamay ng Panginoon, handang tumulong sa atin at mangingialam na siya mga kapatid. Kaya ano yung mga nasa prayer list mo ngayong prayer and fasting? I-claim mo na yan kapatid. Kagaya ni Elijah nung manalangin siya ng taimtim. Ayan. So, perseverance din in the face of trials. At syempre, intercessory prayer at yung praise niya, pagpupuri sa Panginoon. Yung mga susi para maranasan natin ang divine intervention. Elijah is like Jesus. Because Elijah in Hebrew word means, my God is Yahweh. And Jesus means, the Lord is my salvation. Elijah, may disciple ding nagngangalang Elisha, who followed him and learned from him. While Jesus had 12 disciples who followed him during his ministry on earth. Elijah and Jesus
both experienced rejection and persecution. Elijah and Jesus both performed extraordinary miracles. Elijah, nagsakripisyo nang harapin niya ang propeta ni Baal para manumbalik ang mga tao. Si Jesus, nagsakripisyo sa krus para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Ito yung pinakamatinding sakripisyo, ang ibigay ang sarili niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan upang ikaw at ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, Jesus is certainly greater than Elijah. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, manalangin tayo. Humingi tayo ng tawad. Ngayong prayer and fasting, this calls to repentance. Manumbalik sa Panginoon. Kung ikaw to kapatid na nagrebelde, gaya ng mga Israelites, bumalik tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabayan niyo kami sa prayer of acceptance. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, kailangan kita kailangan kita sa buhay ko. sa buhay ko. Lord, isa po akong makasalanan Lord, isa po akong makasalanan. at patawarin mo ko Patawarin mo sa mga kasalanan. sa mga kasalanan ko. Binubuksan ko Pinubuksan ko ang puso ko. ang puso ko. Pinapapasok kita Pinapapasok kita. at tinatanggap At tinatanggap bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin ay meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen. At pinatawad ka na ng ating Panginoon sa iyong mga kasalanan. Kaya huwag mo nang balikan yung dating ikaw. Magsimula ka muli. Magbasa ng Biblia at patuloy pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. At ayan mga kapatid, in 5 minutes matatapos na po tayo. Papanalangin po natin ang bawat isa. Ayan, thank you, Lord. Okay, panalangin natin lahat. Ang mga may sakit, mga provision at protection. Ayan, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Dinadakila ka namin, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, tinataas namin, Lord, lahat, Panginoon, Lord Jesus. Mga prayer request, Panginoon, ng mga anak mo, Lord Jesus. Ngayon sa aming day 2 of prayer and fasting, Lord. Lahat, Panginoon, ito, Lord, ay bibigyan mo ng kasagutan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang kumapit, lalo pang lumapit, lalo pang manampalataya, Panginoon, Yes, lalo Lord. pang magtiwala sa iyo, Panginoon. Kung paano ka, Lord, nag-provide kay Elijah, Panginoon, kung paano ka, Panginoon, na nagpadala, Panginoon, Lord Jesus, provision, Panginoon. Lord, isang kamay pa rin, Panginoon, ang bubuhay, Panginoon, sa mga patay, sa lahat ng area ng buhay namin, Panginoon. Isang kamay pa rin, Lord Jesus, ang magpo-provide sa mga pangangailangan namin. Lord, tinataas namin lahat, Panginoon. May sakit, Panginoon, sa oras na ito, Lord Jesus. Magiging ito man ay trangkaso, in Jesus' name, Lord. May mga sakit sa bato, mga UTI. Ganun din, Panginoon, mga sumasakit ang ulo, in Jesus' name, Lord. May mga sipon, yung mga sakit pa yan, cancer, in Jesus' name, Lord. Pinapanalangin namin, Panginoon, Lord, ang complete healing, Panginoon, Lord Jesus. Divine intervention, Panginoon, Lord. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Pinapadala mo ang kagalingan, Panginoon, Lord, sa lahat ng ito. Mga infirmities sa bawat katawan, Panginoon, ay inaalis mo na, nililinis mo ng Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga nasa hospital, Panginoon, sa mga operation, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang bubuhay sa mga patay na mga cells na ito sa kanilang katawan, in Jesus' name, Lord. Itutuwid mo, Panginoon, yung mga buto na na-disalign, in Jesus' name, Lord. Lahat, mga fracture, lahat, Lord, ng mga sakit namin, Panginoon, sa mga oras na ito, inaalis mo na, Panginoon. Pinapadala, Panginoon. Hinahawakan na iyong makapangyarihan na kamay, Panginoon, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, Lord, sa mga kagalingan, Lord, mga nangangailangan, Panginoon, protection sa mga pumapasok sa trabaho, Panginoon, Lord, increase in salary, Panginoon, promotion, Panginoon, sa mga kapatid mo, Panginoon, Lord, i-close deal mo ng bawat business, Panginoon, sa mga business transaction, Panginoon, palalaguin mo, Panginoon, ipabuhayan, Panginoon, ng mga anak mo, ang sa ganun, Lord, makapagbalik sa iyo, Panginoon, Lord Jesus, pagpapalain mo ang mga anak mo, Panginoon, Lord, pinapanalangin din po namin, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, Lord, ang buhay, Panginoon, ng bawat isa sa church namin, Panginoon, Lord Jesus. Lord, na ikaw ang manguna, bawat Sunday Fellowship, Panginoon. At ganoon din po, Lord,
sa mga kamay, Lord, i-bless mo, Lord, upang makapagbigay pa, Lord, sa iyong kaharian, Panginoon, sa aming pinapatayong sanktuaryo, Panginoon, Lord, sa Andrea Village, Panginoon, ikaw ang gagamit ng mga tao, Panginoon, upang maitayo na ito, Panginoon, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, Amen, sa pag-usap mo sa buhay namin, Panginoon. At Lord, i-equip mo kami, Panginoon, Lord Jesus, kung paano ang kamay mo, Panginoon, na nag-empower, nag-equip sa amin, Panginoon. Amen. Sigurado, Panginoon, extraordinary results, Panginoon. Amen. Tulungan mo Amen. kami, Panginoon, na ibigay lahat ng pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, Lord. divine intervention, Panginoon, mangingialam ka na sa buhay namin, Panginoon. Yes, Lord. Lord, yung Yes. tulong mo, Panginoon, on the way na sa amin. Amen. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng aming OPM. Salamat, Lord Amen. Jesus, sa mga prayers na sasagutin mo, Panginoon, Amen. with divine intervention. At Lord, salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, sa mga breakthrough, sa mga blessings, Panginoon, na Amen. ipagkakaloob mo pa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin lahat na ito, Panginoon, may papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen! Thank you, Lord, mga kapatid. Ngayong 2024, sama-sama tayong mga has na maniwala na ikikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo ay tulungan, palaksin, pagalingin, palayain, pagtagumpayin at pasaganahin. Let us believe and pray for God's mighty hand to work. God will intervene. Declare and pray for divine intervention. Yahoo! Amen. Sumabay ka ba sa ating panalangin kanina? Ayan, may good news ako sa'yo. Anak ka na ni Lord. At Amen. meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Kasama ang ating Panginoon. At ngayon, sabay-sabay natin ideklara. I am